Walang hiya ka talaga, Diego. Kasalanan mo talaga to. Patuloy niya pa rin tong pinaghampas nang di na malayang nasa nakakayang posisyon na pala sila. Nakahiga ito habang nakapatong siya rito. Kung matino lang siya ngayon, aalis na sana siya sa pagkakapatong dito, pero galit siya at naiinis siya sa lalaki. Patuloy niya pa rin tong pinaghampas kaya mabilis sinunin Diego ang dalawang kamay niya. Pero ang pagkahawak nito ngayon ay mahigpit na hindi gaya kanina at imposibleng basta-basta na lamang siyang makuha niya yon. Stop it, Ivana! Napatigil siya. Unti-unti niya na rin nare-realize gaano ka-awkward ang posisyon nila ngayon. Unti-unti na rin siyang pinulahan sa pangyayari. Bakit pa ito umabot sa ganito? Bakit umabot pa na pumatong pa siya sa sariling amo niya? Aalis sana siya mula sa pagkakapatong dito dahil nakaramdam na siya ng hiya para sa lalaki. Nang di siya hinayaan ito dahil patuloy lang to sa paghawak na mahigpit sa dalawang kamay niya. Unti-unti na naman siyang kinabahan sa nangyari. Kinakabahan siya baka anong gagawin ni Diego. Diego, bitawan mo ko? Nagulat siya nang bigla itong lumigid sa kama dahilan para siya naman ang nakahiga sa ilalim ito at Diego naman nakapatong sa kanya. May kabigatan to sa ibabaw at damang-daman niya ang matigas sa dibdib nito sa katawan niya. Diego, aalis na ako. Sabi niya sa ilalim ng lalaki. Diego, umalis ka na sa ibabaw ko. Tinulak niya ang lalaki pero hindi pa rin to umalis sa ibabaw niya. Malakas at may kabigatan to kaya kahit ipunin niya pa ang lahat ng lakas sa katawan, di niya pa rin kayang itulak to na mag-isa. Diego, umalis ka na sabi. Saway niya rito pero hindi pa rin to nakinig sa kanya. Napatingin siya sa mukha nito. Nakatitig lang pala ito sa kanya kanina pa. Diego, makinig ka sa akin please. Uy! Wala pa rin tong reaksyon sa sinabi niya. Patuloy lang to kakatitig sa kanya hanggang sa gumalaw na lamang ang Adam's apple nito. Wala pa rin ba tong balak umalis sa ibabaw niya? Diego! Pagtawag pansin niya ulit dito pero wala pa rin talaga. Hindi na kita hahampasin kaya umalis ka na sa ibabaw ko. Uy Diego! Titigil na ako pang hampas sa'yo basta umalis ka na lang. Lumunok si Diego ng konti. Now Ivana, tell me, why are you treating me like that in the past few days? Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa pagsuntok ko kay Jordan? Napanunok siya ng laway sa naging tanong nito. Alam niya sa sarili na ibang pinagkakagalitan niya. Dahil yon sa nagsiselo siya at di dahil sa pagsuntok nito kay Jordan dahil matagal na rin yon. You know what, Ivana? It makes me want to punish you. Ano raw? Paparusahan siya ng lalaki? Pinagalitan lang niya ito, paparusahan na. At ano namang parusang ibibigay nito sa kanya? Suntok ba? Nagulat siya nang nilapit nito ang mukha nito sa kanya. Nagsimula na naman ang nagwawalang puso niya sa pagkabog. Diego, paalisin mo na ako rito, pakiusap. Mas nilapit pa nito ang mukha nito sa kanya. Dahilan para ilang pagitan lamang ang distansya nito sa mukha niya. What if I don't? Sagot lamang ito. Diego naman, paalisin mo na ako rito dahil hindi ako komportable sa posisyon natin. Alin ba rito hindi ka komportable, Ivana? Mas nilapit pa nito ang mukha nito sa kanya. Ilang inches na lang talaga ang kulang at magdidikit na talaga ang mga labi nila. Die! Di na niya natapos pang sasabihin nang mabilis dinampi ni Diego ang labi nito sa labi niya. I really miss this honey lips, Ivana. Diego, hindi mo na dapat ginawa yun. Kahit saan tignan, hindi tamang halikan siya nito. My girlfriend na ito at saka amo niya pa rin ito. Bakit naman hindi? Tila ba naaaliw pa ito sa mismong tanong niya? Kasi wala tayong relasyon sa isa't isa. Naputo na lang ang kanyang sasabihin nang sinapon nito ang bibig niya sa mga labi nito. Nagpumigla siya pero hindi pa rin nito binitawan ang mga labi niya. Kinagat nito ang pang-ibabang labi niya. Iba na to. Hindi niya dapat magustuhan ang ginagawa nito pero bakit ito ang nararamdaman niya? Unti-unti na rin siyang tumutugon sa mga ginagawa ni Diego sa kanya. Unti-unti niya na rin ginagalaw ang mga labi niya at sumasabay sa mga ginagawa nito sa kanya. Iba ang nararamdaman niya ngayon. Parang gustong-gusto niyang pakiramdam nang magkadikit ang mga labi nila sa isa't isa. Hindi niya may paliwanag ang pakiramdam na yon. Gumalaw na to sa ibabaw niya, pataas baba, kaya't mas nararamdaman na rin niya ang matigas itong dibdib. Unti na ring dumadaustos ang halik nito mula sa mga labi niya, papunta sa panga niya hanggang sa leeg niya. Diego! Hindi mapigil ang ungol niya dahil sa kakaibang kiliti at pakiramdam na bigay noon. Pero hindi ito maaari. May girlfriend na ito. Hindi sila dapat naghahalikan ngayon. Habang patuloy ito sa leeg niya, pilit niya ring nilalabanan ang kakaibang pakiramdam na binibigay nito sa kanya. Diego, tama na. Tila nahihirapan niya pang sabi dito.
Tumigil ka na, hindi na tama to. Naramdaman niyang tumigil nga ito. Why? Di mo ba nagustuhan, Ivana? Parang naguguluhan pang tanong ng lalaki sa kanya. My girlfriend ka na, Diego. Hindi mo dapat ito ginagawa. Hindi mo dapat siya niloloko. Wala tayong relasyon pero bakit mo ko hinalikan? Hindi niya napigilang maibulalas ang mga salitang iyon. Diego naman, ayoko masaktan sa huli. Ayoko matulad kay Cora, please naman oh. Kung may balak kang paglaruan ako, itigil mo na. What? Ako, my girlfriend na? And where did you get that term na pinaglalaroan kita, ha? Naging tanong nito sa kanya. Diego, di ba sabi mo yun sa kanila, Don at Donya, na may girlfriend ka na at mahal mo to? Oo, aaminin ko na ha. Galit ako sa'yo dahil doon. Nagsiselos ako dahil hindi ako yung tinutukoy mo. Kaya please naman ho, itigil mo na ang paglalaro ng damdamin ko dahil ayokong masaktan. Ayoko maging tanga, Diego. Di na niya napigilan pa ang sariling umamin. Mabuti na rin yon dahil parang nakawala ang pinapasan-pasan niyang nararamdaman. Unti-unting umalis ang lalaki sa pagkakapatong niya at umupo ito doon sa kama. Siya na may tumayo na rin at umupo na rin sa kama nito. Kaharap niya rin ang lalaki. Tumingin ang lalaki sa kanya. Ivana? Tumigil to ng konti. First of all, I don't have a girlfriend yet but I'm very confident that she will be soon. Just to be clear, hindi kita pinaglalaroan at di kita ginagawang tanga. I am serious with what I'm doing and I meant every kisses I shared with you. Wala pa tong girlfriend pero meron na tong nililigawan. Klaro yun sa kanya. Yun na nga ang point ko, Diego. Bakit mo ba ako inahalikan kung may nililigawan ka na pala? Paano kung sagutin ka na nito? Eh di mas mabuti. Pagpuputol ito sa kanya. Diego naman, ayoko masaktan ng dahil sa'yo. Ayoko magselos na ulit dahil nagiging iba ang pagkatao ko. Nagagalit ako at nakakapagmura pa. Ayoko maging ganun. Kaya please huwag mo na lang akong pansinin. Bumalik ka na lang sa sobrang pagkasungit mo. Halos magmakaawa niyang pakiusap dito. Ang bobo rin ng utak mo, Ivana, no? O ang tigas din ng puso mo? Hindi mo pa ba naiintindihan ang mga ginagawa ko? Ang mga sinasabi ko, ganun ka ba kamanhid para hindi maintindihan yon? Naiinis at iritado nitong sabi sa kanya. I really want to punch his face dahil parang tinuturing niya na rin akong manloloko dahil sa ginagawa nito sa kaibigan mo. But to tell you, Ivana, maybe I'm strict, I'm cold at masungit pero isa lang may papangako ko sa'yo. Hindi kita lolokohin, hindi kita paglalaroan at higit sa lahat, hindi kita paaasahin. Iba ako kay Edward dahil ikaw lang ang babaeng gusto ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama. Ikaw lang ang babaeng gusto kong ligawan at higit sa lahat. Ikaw lang ang babaeng gusto kong mahalin. Kaya Ivana, be my girlfriend, please. I want to have a serious relationship with you. Napatigil siya sa sinabi nito. Gusto raw niya na seryosong relasyon sa kanya. Parang tumigil ang mundo ni Ivana nang marinig niyang sinabing iyon ni Diego. Feeling niya malapit na siyang mawalan ng hininga at kakailanganin niya na ng oxygen ngayon sa narinig niya. Hindi siya makapaniwala. Diego, baka nagbibiro ka lang. I am dead serious in here, Ivana. Pagpuputol ni Diego sa kanya. Maid mo lang ako. That shit, Ivana. Ano ngayon kung maid ka rito sa mansyon namin? I like you and that's all that matters. I will not accept any rejection from you so that's why, whether you like it or not, be my girlfriend. Di niya maisip na maging kasintahan sa Diego. Anong sasabihin ng mga tao sa kanya, ng Don at Donya, sa mga kasamahan niyang kasambahay at sa nanay niya? Diego, anong sasabihin ng mga kasamahan ko kung sakaling sagutin man kita? Magkikipaksa tayo ng usap-usapan dito. Ayoko nun. Naging sagot niya naman dito. I don't care what other people will say about me or about us, Ivana. Wala silang pakialam sa buhay natin. Ikaw may-ari ng buhay mo at ikaw ang nagkokontrol nun. May point ito at tama nga sinabi nito. So, what's your answer, Ivana? Hindi niya pa alam ang isasagot dito. Blanco pa rin ang utak niya ngayon. Hindi niya pa alam. Hindi ko pa lang isasagot ko sa tanong mo, Diego. Kita niya huminga na malalim si Diego. Why? Are you going to reject my feelings again? Agad naman siyang umiling sa naging tanong nito sa kanya. I will repeat it again, Ivana. I will not accept any rejection this time. Whether you answered yes or no, magiging tayo pa rin sa ayaw at sa gusto mo. But I still want and hoping to hear you say yes, Ivana. Naguguluhan na talaga siya. Bago pa lang ito sa kanya dahil hindi pa siya naligawan noon. Si Jordan pa lang at si Diego ang nagtapat ng nararamdaman nila sa kanya. Kaya hindi niya alam ano ang gagawin o ano ang isasagot dito. Diego, hindi ko pa rin talaga alam. Natatakot at naguguluhan pa rin ako. Once I became your boyfriend, Ivana,
I promise to do my best to be faithful and loyal to you. I will do my best to be the best man that you could ask for. Inawakan nito ang kamay niya. Para naman siyang nabigla noon dahil parang may kuryenteng dumali noon sa kamay niya. Diego, yun lang ang tanging nasagot niya. Okay, fine. I will give you one day to think for your answer. At exactly 10 in the evening tomorrow, I will be asking your answer again. Pag-isipan mong mabuti, Ivana. Medyo nakahinga siya na maluwag sa sinabing yun ni Diego. Mapag-isipan niya pa ang tanong nito. Mapag-isipan niya pa ang isasagot niya. Sige, Diego. Hindi ko pa rin kasi talaga alam ang isasagot sa tanong mo ngayon eh. Pag-iisipan ko muna. Sabi niya rito. Sabihin mo na lang kasing oo para matapos na't maging tayo na. Tila iritado pa nitong sinabi. Basta, yun na yun, Diego. Pag-iisipan ko muna. Okay, fine. Kahit di naman na talaga yun kailangan kasi your answer won't matter pa rin naman. Iritado na naman itong sabi. Tinatanong niya pa ba ako kung ganon? Ang gulo din ni Diego eh. Diego, aalis na ako. Pasensya ka na sa paghampas ko kanina. Nadala lang talaga ako sa galit nung makitang nagkaganon si Cora. Sabi niya rito at saka tumayo mula sa pagkakaupo sa kama nito. Wait! Napatigil siya sa kanyang kinatatayuan at nagtatakang lumingon dito. Let's continue first what we have been doing a while ago, babe. Bumalik ka muna rito. Pinulahan siya ng malala muli ng ginawa nila kanina lang. Nakakahiya yun pero hindi niya maitatanggi. Ginusto din naman niya. Ivana, tumayo ito. Di na niya inintay ang sunod na mangyayari. Dali-dali siyang tumakbo paalis sa kwarto nito. Dinig niya ang pagtawag nito sa kanya pero hindi niya na yun pinansin dahil mabilis niyang nilisan ng kwarto nito. Mahimbing pang natutulog ang mga kasamahan niya dito sa silid ngayon. Pero kahit anong pilit niyang ipikit ang mga mata at patulugin ang sarili, hindi niya pa rin magawa. Parating bumabagabag sa isip niyang sinabi ngayon ni Diego. Ang bobo rin ng utak mo, Ivana, no? O ang tigas din ng puso mo? Hindi mo pa ba naiintindihan ang mga ginagawa ko? Ang mga sinasabi ko? Ganon ka ba kamanhead para hindi maintindihan yon? Iba ako kay Edward dahil ikaw lang ang babaeng gusto ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama. Ikaw lang ang babaeng gusto kong ligawan at higit sa lahat. Ikaw lang ang babaeng gusto kong mahalin. Kaya Ivana, be my girlfriend please. I want to have a serious relationship with you. Pilit yung bumabalik-balik sa isipan niya. Ang mga sinasabi nito, ang gwapong mukha nito, ang masungit na si Diego, ang Diego na humalik sa kanya. Sana naman patulugin na ako ng lalaking yun. Bakit ba naman kasi parati nilang ginugulo ni Diego ang isipan niya? Bukas na lang sana itong mga memoryang ito sa utak niya. Patulugin naman sana siya kahit idip man lamang. Hindi yan na lang namalayan umaga na at unti-unti na rin nagising ang kasama niya rito sa silid. Unang nagising si Cora na namumugto ang mga mata marahil dahil ito sa naging pag-iyak niya kagabi. Cora? Tawag niya rito sa mahinang boses. Napatingin naman ito sa kanya. Bakit? Okay ka na ba? Tanong niya rito sa mahinang boses niya. Ngilitian naman siya nito. Okay na ako. Nakamove on na rin ang virginity ko lang naman ang nawala sa akin, kundi yung buhay ko, Ivana. Iyak lang, then move on. Wala rin naman ako magagawa eh. Kasalanan ko naman din yun. Sagot nito. Masaya siyang makitang muli ang ngiti sa labi nito. Sa wakas, kampante na siyang okay ng kaibigan niya. Pero siya, kampante ba siyang okay ang sarili niya? Isang gabi rin siyang walang tulog, nag-iisip lang nun. Back to normal na ako, Ivana. Dagdag pa ni Cora. Mabuti naman. Sabi niya yon at saka bumangon na. Labas muna tayo sa silid natin, Cora. Alok niya rito. Sige, Ivana. Bumangon na rin to at saka sabay silang lumabas ng silid. Lumabas sila ng mansyon at pumunta sa bakuran nito. Silang dalawa ngayon ni Cora ang naupo sa isang may kalakihang upuan nito. Malamig ang simoy ng hangin. Masarap sa pakiramdam yon. May narinig naman silang tunog ng sasakyan doon sa garahe ng mansyon. Kaya napatingin sila dito. Kotse ni Diego. Aalis ba to? Aalis sigurong senyorito ngayon. Sabi ni Cora habang nakatingin din ito sa umaandar na sasakyan ni Diego. Siguro. Yun lang ang naging sabi niya. Baka hindi to babalik mamaya. Paano na yung sagot niya? Pero may sagot na ba siya? Isang gabi rin niya yung pinag-isipan pero wala pa rin siyang naiisip. Di niya akalain na magiging ganito pala ito kahirap. Baka pupuntahan niya siguro ang girlfriend niya, no? Itsura pa lang ng amo natin, malalaman mo na talaga. Bigatin din ang girlfriend nito. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng inis mula sa sinabi niyo ni Cora. Gusto niyang itamang sinabi nito na wala pang girlfriend si Diego na kung sasagutin niya ito bago pa yun magka-girlfriend.
Oo, siguro nga. Kunwaring sang-ayon na lamang niya sa sinabi nito. Umandar na paalis ang kotse ni Diego sa mansyon, kaya't napatingin silang dalawa dito. Kailan kaya babalik ang lalaki? Swerte din talaga na maging girlfriend niya, no? Pero alam mo, Ivana, pakiramdam ko rin talaga. Baka kalahi lang din yung amo natin sa kaibigan niyang si Edward. Magkaibigan sila kaya hindi malabong mangyari yun. Seryosong napatingin naman siya kay Cora. Sa tingin mo, magiging ganon din pa kaya ang senyorito? Tanong niya kay Cora. Siguro lang, yun ang tingin ko sa kanya. Mukha pa lang nun malalaman mo na talagang babaero at di makontento sa isang babae lang. Baka ganon nga rin si Diego. Baka pinaglalaroan lang siya nun. Baka lingid sa kaalaman niya ipinagtatawanan na pala siya nito. Hindi niya alam pero hindi niya maiwasang magduda. Karamihan kasi talaga sa mga binatang mayayaman, ganyan ang mga ugali. Para mga damit lang para sa kanila ang mga babae na matapos magamit, hindi na nila muling gagamitin. Payo ko lang talaga, Ivana ha, mag-iingat ka talaga. Huwag ka munang magpadala sa tukso. Ayaw na ayaw kong maranasan mong pinagsisihan ko. Unti-unti na namang naguguluhan sa isasagot sa tanong ni Diego sa kanya. Oo ba o hindi? Kahit sabi pa nito that your answer won't matter, may karapatan pa rin siyang panindigan ng desisyon. Pero ano nga ba kasing desisyon niya? Tanghali na ngayon, wala pa rin si Diego. Kanina pa tong umaga umalis pero hanggang ngayon, hindi pa rin to bumabalik. Uuwi pa kaya ito? Ivana, anak, okay ka lang ba? Bakit parang ang lalim ang iniisip mo? May problema ka ba? Biglang tanong ng nanay niya sa kanya. Wala naman po, Nay. Medyo masakit lang po kasi ang ulo ko. Medyo masakit din ang ulo niya dahil wala siya naging tulog kagabi. Magpahinga ka na lang muna, anak. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Leila. Wag na po, Nay. Kaya ko naman. Di naman po siya malala. Ikaw bahala, anak. Basta sabihin mo lang ako kung di mo kaya, ha? Sige po, Nay. Wag na po kayo mag-alala sa akin. Okay lang po talaga ako. Tinangoan lang siya ng ina. Wala naman silang ginagawa dito sa kusina. Nakaupo lang sila dahil tapos na rin naman ang mga gawain dito sa mansyon. Nay, pagtawag pansin niya rito. Tumingin ang nanay niya sa kanya. Bakit, anak? Simula po ba na magtrabaho kayo dito sa mansyon? Gano'n na ba talaga kasungit sa senyorito kahit nung unang pagpasok niyo pa lamang? Si senyorito, ganyan ba yung ugali niya simula pagkabata pa? Nasaksihan ko ang paglaki niya, anak. Tanging maid lang ang mga kasama nito sa bahay, kaya nagiging ganyan siya. Siguro kulang lang sa atensyon at kalinga. Masanay ka na nga lang, Ivana, sa ugali ni senyorito. Sagot naman ito. Ilang beses niyang narinig na kulang sa atensyon si Diego, pero hanggang ngayon nakakalungkot pa ring isipin para sa kanya. May naging girlfriend na ba siya, Nay? Naging tanong niya sa kuryosidad. Ikaw, anak, ha? Baka may gusto ka kay senyorito. Nagulat siya sa tukso ng nanay niya. Bakit niya ba naman kasi tinatanong ang mga bagay na yon? Nabigyan tuloy ng maling akala ang simpleng pagtatanong niya sa nanay niya. Dala ba ito ng kuryosidad o dala na rin ng nararamdaman niyang hindi niya alam? Oo, may naramdaman na siyang kakaiba para kay Diego pero hindi niya alam kung ano yon. Hindi niya matukoy anong klaseng makiramdam iyon. Baka totoong tukso nila Cora sa'yo, anak? May gusto ka ba kay senyorito? Mabilis naman siyang umiling sa sinabi nito. Hindi po, Nay. Nagkakamali po kayo. Wala nga ba siyang gusto kay Diego? Bakit tila may bumabagabag ng sinabi niya iyon? Naguguluhan na talaga siya sa sarili. Mabuti naman, anak. Kasi alam mo, kahit pa siguro sabihin nating mabait na lalaking senyorito, hindi pa rin tama na gustuhin mo siya. Kasi po ba, Nay, dahil amo natin siya? Pagpuputol niya sa sinabi ng nanay niya. Hindi yan ang dahilan, anak. Hindi talaga pwede dahil mahirap magkaroon ng relasyon ang mayayaman at mahihirap. Sobrang hirap ng relasyon pag malayo ang agwat ng estado ninyo sa isa't isa, sa buhay para bang gusto mong puntahan ng langit kahit nasa lupa ka lang. Kaya payo ko sa iyo, anak, na kung may balak kang makipagrelasyon sa kung kanino man, hinihiling kong sana'y piliin mo lamang yung lalaking ka-level lang natin. Nasa libro lang at mga palabas sa TV ang magkakatuluyan na mayayaman at mahihirap. Or kung may magkatuluyan man, marami pa silang napagsubukan at mga landas sa tinahak para makamit lamang iyon. Paliwanag ng ina niya sa kanya. Naguguluhan na talaga siya. Ano ba talagang isasagot niya sa tanong ni Diego? Ayon kay Cora, karamihan sa mga mayayaman manloloko. Ayon din sa nanay niya, mahirap magkaroon ng relasyon ang mayayaman at mahihirap. Oo ba o hindi? Alin sa dalawa ang sagot niya?
Naguguluhan talaga siya, pero may kung anong parte pa rin sa utak niya na gusto pa rin sumugal. Pero natatakot siyang mabigo at masaktan lamang sa huli. Kaya pag-iisipan niya pa talaga ang magiging desisyon. Dalawang pagpipilian lang pero ang hirap mamili. Alas 9 na ngayon at palapit ng alas 10 ng gabi. Ngunit di pa niya rin talaga alam kung anong isasagot sa lalaki. Naging mas malala pa ang magulo niyang utak ngayon. Dagdagan pa sa medyo masakit ang ulo, dala ng walang tulog niya kagabi. Ano nga ba kasing isasagot niya sa tanong ni Diego? Paulit-ulit na lang talaga itong tanong na to sa utak niya, pero hindi niya pa rin alam anong sagot nito. Mas mahirap pa to sa chemistry science, mas mahirap pa to sa research at lalong mas mahirap pa ang tanong na ito kaysa sa mathematics. Para ba naman kasing parehong timbang lang ang desisyon niya? 50% ang kanan, 50% rin ang kaliwa. Habang nag-iisip siya ngayon, may narinig na lang siyang paghikbi. Kaya agad niyang tinungo kung ano yon. Nandun yon malapit sa kusina, kaya't palihim niyang sinilip sa pinto. Tahan na, Wilma. Magpapakatatag ka. Wika yon ni Manang Leila habang pinapatan si Manang Wilma na kasamahan din nilang katulong. May asawa at anak na rin ito. Napahikbi na naman ulit ito. Grabe pa talaga ang mister ko. Lahat pa naman na sweldo ko dito sa mansyon, binibigay ko lang sa kanya. Tapos ngayon malalaman niya, inaabuso lang niya mga perang yon. Shhh! Tahan na, Wilma. Kung ako talaga iiwanan ko talagang asawa kong yan. Pagpapatahan ni Manang Leila. Marites nga siguro siya na napaka-chismosa dahil nakikinig siya sa usapan ng iba, pero minsan lang naman at di siya nagpapahalata. Palihim lang din siyang nakikinig sa malapit na pintuan, pero kawawa naman si Manang Wilma. Iiwanan ko na talaga yung yalit siyang asawa ko na yun, Leila. Ayoko sa asawang may ibang babae. Hindi pa talaga siya nahiya, bata pa talaga yung kinabit niya. Hindi ko talaga alam kung may matinong lalaki pa ba sa mundo. Ilang beses ko na siyang pinatawad pero ngayon, hindi na talaga ako magpapauto pa. Matanda na nga, babaero pa rin. Yun pala ang nangyari. Ganun ba talaga mga lalaki? Pero hindi ganun ang tatay niya. Mabait ito at mahal nito ang nanay niya. Nakakasigurado din siyang hindi lolokohin ito ang nanay niya. Pero ano yung nangyari kay Cora? Naloko siya kay Edward? Kay Manang Wilma na niloko rin ang asawa niya. Ayaw niyang masaktan at ayaw niya ring maranasan ng ganon. Pero paano yung tanong ni Diego kagabi? Oo ba o hindi? Ayaw niyang maloko at ayaw niyang masaktan kaya hindi. Hindi. Ayaw niyang maging kagaya ni Cora at ayaw niya ring matulad kay Manang Wilma na niloko ng asawa niya paglaki niya. Napatitig na lang siya sa orasan dito sa silid nila. Nakasabit yon sa may kataasang bahagi ng pader nito. Alas 9:55 na at malapit ng mag-alas 10. Nag-umpisa na rin kumabog ang dibdib niya, pero basta buo na ang desisyon niya. Hindi ang isasagot niya, bahala na si Diego kung anong magiging reaksyon. Umuwi ba kaya ang lalaki? Dahil sa kuryosidad niya, naisipan niyang lumabas ng silid nila. Na makalabas siya, agad niyang tinungo ang living room sa manson. Wala pa rin pala ito, pero malapit ng mag-alas 10, nasa na ba ito? Babalik na lamang siguro siya? Mukhang di naman siguro seryoso ang lalaki sa sinabi nito kagabi. Dahil di na naman ito umuwi. Hakbang na siya pabalik ng silid nila nang may narinig siyang tunog ng sasakyan sa labas. Kaya dali-dali siyang lumabas. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng sobrang tuwa na masilayan niyang muli ang mukha ni Diego. Tama nga na makalabas nga siya ay nakita niya ang kotse ni Diego na nakaparada doon sa garahe ng manson. Nandito siya ngayon sa malaking pinto ng manson at tinibot niya ang kanyang paningin kung nasaan si Diego. Gusto niya itong makita sa hindi niya malamang dahilan. Nakita niya tong palapit sa gawin niya. Sobrang gwapo nito sa suot nitong itim na jacket at itim na pantalon. Unti-unti na rin siyang nakaramdam ng kaba sa hindi malamang dahilan. Pero buo na talaga ang desisyon niya. Hindi ang isasagot niya rito. Ivana? Pagtawag pansin ni Diego sa kanya. Dahilan para magtama ang paningin nila. Hindi niya alam pero may kakaiba talaga siyang nararamdaman na makita si Diego. Masaya siya at meron pa talagang isang salita o bagay na hindi niya may paliwanag kung ano yon. Hindi niya talaga matukoy kung ano ba yon. What's your answer, Ivana? Bumalik na naman ang kaba na nararamdaman niya. Sasagutin niya sana ito ng hindi. Nang hindi niya magawang mabuka ang bibig niya para isabi iyon. May kung anong parte talaga sa katawan niya na pumipigil na sabihin ang salitang iyon. Diego? Naging sambit niya na lamang dahil hindi niya talaga magawang sabihin ng hindi. Buo na naman, di ba, ang desisyon niya kanina? Pero bakit bigla itong nagbago nang makita ang lalaki? You're making me nervous, Ivana. Just think twice before you answer. Ramdam niya rin ang pagka-excite sa mukha at boses ni Diego.
Tila ba hinihintay nito ang magiging sagot niya? Kumabog na naman ulit ang dibdib niya. Dinig na niya ang tugon nito. Hindi ko pa rin alam, Diego. Nauutal niyang sabi. You've got to be kidding me, Ivana. Halos isang buong araw din kitang binigyan ng oras para sa desisyon mo na yan. Hindi mo ba alam na isang gabi akong walang tulog kakaisip kung ano bang magiging sagot mo sa tanong ko? Nakasanalay talaga sa'yo ngayon kung makapagpatulog ba ako na maayos o hindi. Lumapit ito sa kanya. Kung ano man yung bumabagabag sa'yo, Ivana, tell me. Ugali ko ba? Dahil ba stricto ako? I can change for you. I will try to change myself for you, Ivana. Just please say yes and be my girlfriend. Diego, hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga alam ang isasagot ko. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin siya. Maraming pumipigil at bumabara sa utak, sa damdamin niya. Kasama na yung mga what ifs at ano ba mga sunod na mangyayari. Hinawakan nito ang kamay niya. Just be my girlfriend, Ivana, and I will try my best to be the best man that you could ask for. Gustong gusto talaga kita hindi dahil sa maganda at sexy ka. Di dahil mabait ka kundi gusto kita dahil yun ang nararamdaman ko sa'yo. I did not know when did I feel this but I wanted to know that liking you is making me happy. Kaya tatanungin ulit kita nito. Gusto kita. Gusto mo rin ba ako? Would you let me become your boyfriend? Kinakabahan na naman siya. Hindi niya alam ang isasagot dito. Pero buo na ang kanyang desisyon. Ito na talaga ang isasagot niya. Bahala na talaga. Dali-dali niyang kinuha ang kamay nito sa kamay niya. Nakita niya naman ang gulat ng mukha ni Diego habang naguguluhang tumingin sa kanya. Ivana? Nagtatakang tanong nito pero mabilis nitong niyakap at sumubsob sa matigas at mabangong dibdib nito. Di pa siya sigurado sa nararamdaman niya pero gusto niyang palaging kapiling si Diego. Tsaka masarap ding pakinggan na hindi magiging nobyo siya nito. Naramdaman niyang di gumalaw si Diego na para bang tulala at di makapaniwala ito sa nangyayari. Kaya tumingin siya rito. Diego, uy! Pagtawag pansin niya rito. Ginawakan ni Diego ang balikat niya habang naguguluhang tumingin ito sa kanya. Ivana, is this a yes? Mabilis siyang tumango sa tanong nito. Oo, oo, ang sagot niya rito. Nagulat na lang siya nang mabilis itong hawakan ng mukha niya at hinalikan siya. Mapuwersa yung ginawa ng lalaki pero wala siyang pakialam. Maganda sa pakiramdam ang magdikit ang labi nila sa isa't isa. Sa una natigilan pa siya sa nangyari pero hindi rin naman nagtagal, tumutugon na rin siya sa mga halik nito. They were kissing passionately outside the Demetrius mansion. Sabi ng nanay niya mahirap daw magkaroon ng relasyon ang mayaman at mahirap. Pero paano niya malalagpasan kung sa una pa lang ay hindi siya sumugal?